Okay, masasabi po natin that the cross of Jesus Christ is filled with powerful words. Yung mga sinabi po niya, yung mga salitang binitiwan po niya, actually wala naman talagang salitang buhat sa Diyos na hindi makapangyarihan. But the point that I would like to express dito po sa ating pag-uusap, sa usapang tinig o salita ng Panginoon sa krus. Doon po sa unang wika, ito po ay words of pardon. Diba? So, kumbaga, ang prayer po niya, clemency. Diba? Pardon. Marami po, mga kapatid, na po pwede tayo mabigyang pansin. And then sa ikalawang wika po is promise. Words of promise. Diba? Words of pardon, words of promise. And then, sa ikatlo po, mga kapatid, ito po yung passion. Diba? Yung pong particular na damdamin niya sa kanyang tumayong ina sa laman. And then, dito po sa ating ikaapat na wika is about pain. So mga kapatid, it is about pardon, promise, passion, and pain. Hindi birong pain, mga kapatid. Makikita nyo po na sa lahat ng sinabi ng ating Panginoon, ang ating Panginoon po ay nagsalita ng napakamadamdaming pahayag. Nadama ang kirot, ang hapdi, mga kapatid. Ang tindi ng sakit at hirap when he shouted at nagtatanong po siya, my God, why hast thou forsaken me? Alam niyo po, kung inyo pong napag-aralan, ito po ay nakahula sa scripture. Kumbaga, kinote po ng ating Panginoon. Yung pong nasusulat doon po sa hula, mga kapatid. But I believe, hindi lamang po ito sa purpose na ma-quote yung pong nasa hula, kundi doon sa realidad ng matinding sakit na kanyang nararamdaman at nararanasan. Imagine po, mga kapatid, mula alas 12 ng katanghalian, diba? From noon until 3 o'clock, nabalot po ng matinding dilim yung pong lugar, yung pong Kalbaryo, mga kapatid. At dito po, makikita nyo na talagang napaka-gloomy, napaka-mabigat ang kapaligiran. At alam nyo naman, nabugbog ang kanyang katawan. Alam din naman po natin na kirot ang kanyang nararamdaman. At ang pinakamatindi po dito, doon sa pain na kanyang naranasan, yung pong concept na sinasabi, my God, why hast thou forsaken me? And this is about the pain of being separated to the sweet fellowship of our Lord Jesus Christ to His Father. So mabigat po yan. Kaya yung idea po ng tatalakayin natin, gusto ko po na maramdaman natin yung weight. Kasi dito parang ang idea po, mas nagbigay pansin siya, natawagin po ang Diyos na, my God, kasi doon sa unang wika, Father, He addressed His Father, Father, forgive them. Pero pagdating po dito, mga kapatid, ang sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Kaya kung kukunin po natin ang diwa, doon sa pagkakataon na yon, sapagkat sadya naman na hindi siya matingnan ng Ama dahil sa pasan niyang matinding kasamaan ng sangkatauhan. Kasi alam po natin yan, di po ba? Sa Isaiah chapter 53, verse number 6, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. So that very moment, pasan-pasan ng ating Panginoong Jesus ang kasamaan ng lahat, and that is actually the clear picture of the total darkness na nagko-cover doon po sa lugar. Hindi matingnan ng Panginoon ang karumihan na kasamaan, lahat ng kasalanang pasan-pasan ng ating Panginoon nung time na yon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we need to take this message seriously because this is very serious talaga. Imagine yung tindi ng tiniis ng ating Panginoon. Sabi nga po ng aral ni Pablo, siya na hindi nagkasala ay inaring kasalanan dahil sa atin. Diba? Upang maging katuwiran tayo ng Diyos, mga kapatid.
Kaya nga, ang ganda-ganda na ma-realize natin na bilang mga mananampalataya, may Bible tayo. It is a big advantage that we have our Bible with us, that all of our beliefs, talagang ang pundasyon po, salita ng Panginoon. Yung iba po, imbis na ang maramdaman yung lalim ng pagmamahal at pagpapakasakit ng ating Panginoon, imbis na yun ang makita sa ikaapat na wika, ang nangyari pa po, ginawa pa nilang butas yun to question the deity of Christ. So first of all, let me establish to you that Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, siya po yung nakapako sa krus. In reality, siya po ay hindi tao lang. Siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Siya po'y Diyos na nahayag sa laman. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang linaw po and the Word was God. And in verse number 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. And in 1 Timothy chapter 3, verse number 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. In Philippians chapter 2, verse number 5, beginning verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Nung ituro po ni Apostol Pablo ang example ng humility, he used our Lord Jesus Christ as a perfect and greatest example. At ang pruweba ng kanyang humility, bagamat siya Diyos, hindi niya inari na dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ang ibig sabihin, yung glory ng Diyos, hindi po yun ang pinanangnan ng ating Panginoong Kristo. Why? Because voluntarily, siya po ay nagbigay at magbibigay ng kanyang buhay way back then. So that is actually very important for me na maintindihan ng lahat. So, hindi po siya tao lang. So, siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Kaya doon sa mga nagko-question na dahil sinabi raw niya, my God, kung siya'y Diyos, ba't tinawag niya ang Ama na Diyos? Ano po itatawag niya sa Ama? Diyos naman po talaga yung Ama. May question po ba sa pagka-Diyos ng Ama? Hindi naman po yung Ama ang kinu-question namin. Ang kinu-question namin si Jesus Christ. Ba't kinikilala niyo siyang Diyos? Yung kinikilala po nating Diyos, di ba? Yung Ama, kinikilala nating Diyos. Alam niyo po ba yung Ama kung paano niya kinikilala yung kanyang anak? Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1 and verse number 8. And unto the Son He saith. Tingnan niyo po, anong sinasabi ng Ama tungkol sa kanyang anak? Hebrews 1:8. And unto the Son He saith, Thy throne, O God, is forever and ever. And the scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. So, lumalabas kung ang logic po natin, dahil tinawag po ni Jesus Christ na Diyos ang Ama, hindi na siya Diyos. Hindi naman niya sinabing, hindi ako Diyos, hindi ako Diyos. Tinawag niya ang kanyang Ama. At dahil ang Ama niya ay Diyos, ang tawag niya, my God, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Pero mali pong logic na dahil tinawag niya ang Ama na Diyos, gagamitin nating patunayan. Kita mo, hindi siya Diyos. Dahil kung Diyos siya, ba't tinawag niya ang Ama na Diyos? Pagka ganun ang point of argument natin, mababali po yan. Dahil sa Hebrews chapter 1, yung Ama naman ang tumukoy sa kanyang anak. And unto the Son, He saith, Thy throne, O God, is forever and ever. So, hindi na Diyos ang Ama dahil tinawag niya ang anak na Diyos. Sa kanila po, walang problema. At sa mananampalataya po, walang problema. Dahil kung ano po sinabi ng Biblia, yung po ang pinaniniwalaan natin. Ako po'y naniniwala na tao si Jesus Christ sapagkat tinuro po ng Bible na tao siya. In the same way, naniniwala po ako na Diyos siya sapagkat tinuro po ng Diyos ng kanyang salita na Diyos siya. So kaya for me, hindi problema kung tatanggapin mo lang kung ano po ang tinuro. Diyos na siya, tao na siya, Diyos pa siya. Mga kapatid, yung pong tao maging Diyos, medyo yan, mabigat na paniwalaan po yan. Pero yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahayag sa laman at magkatawang tao, mga kapatid, dahil na rin po sa lakip at taglay na layunin nais pong i-accomplish, for me, that is not impossible because all things are possible with God. Meron nga akong simple logic Kung dahil imposible, hindi mo paniniwalaan, ang tanong ko po sa inyo, yung po bang ang birhen, mga anak, posible po ba yon? Kaya nga niliwanag ng angel,
Sa inyo, imposible, pero sa Diyos walang imposible. Sa tao, imposible, pero sa Diyos walang imposible. Pero bakit tinatanggap po natin na si Jesus Christ, bagamat imposible na ipanganak ng birhen, tinanggap natin na pinanganak siya ng birhen? Imposible po yun. So, hindi ngayon imposible sa atin, hindi natin paniniwalaan. Kapag ka Diyos na po ang ating binigyang pansin, I need to establish this point because ito pong fourth saying ay naging controversial sapagkat bakit daw po tinawag ni Jesus Christ na Diyos ang Ama? Kung Diyos siya, bakit may tinatawag siyang Diyos? Mga kapatid, imbis nang makita nila yung tindi po ng pagpapasakit ng Panginoon, ang nakita po yung questionin yung kanyang deity. And that is very sad because ang dapat ma-appreciate natin dito kung gaano kalalim na minahal talaga ng Diyos ang tao. Well, nais ko pong bigyang pansin po natin to. My God, why hast thou forsaken me? Ito po'y quoted doon po sa prophecy sa Old Testament. At dito po sa presenting naranasan ng Panginoon, maliwanag po na siya'y nakabilad sa matinding araw, na siya po ay pinapawisan at tinatamaan po ng pawis ang kanyang sugatang katawan, yung kanyang laman na nahimay dahil sa lati kong inihataw sa kanya, yung pong bugbog na inabot po niya, yung pong layop ng nilakad niya, yung bigat ng krus na pinasa niya, lahat ng yun, pagsamasamahin nyo na at isipin nyo po na ito po ba'y napakagaan. Pero lahat ng ito ay tiniis ng ating Panginoong Jesucristo willingly because of His love for us. Dahil sa tindi ng pagmamahal po niya sa atin, mga kapatid. Kaya nga gusto ko pong mas maramdaman nyo pong malalim. Ito pong ika-4 na wika, my God, why hast thou forsaken me? And the first point that I would like to share is the cry of agony. Diba? The cry of agony, mga kapatid. Ang gusto kong maging emphasis natin dito is the expression of His suffering. The expression of His suffering. Mga kapatid, ito po yung masasabi nating painful cry ng ating Panginoong Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay nagpapadama ng malalim na pagdurusa, matinding pagdurusa, mga kapatid. Hindi lang physical pain, pagsamasamahin nyo na mental, emotional, physical, spiritual, lahat na po, mga kapatid. Diba? Imagine the sinless Savior. Ang nararamdaman ngayon, yung pong bigat ng pagkahiwalay niya sa Ama. Sapagkat di po siya matingnan ng Ama. Mga kapatid, ang daing na ito pong ika-4 na wikang ito, yung pong sinabi niyang, my God, why hast thou forsaken me? Itong daing na ito, mga kapatid, ay dapat magpadama sa atin ng intensity of His suffering. Diba? Kumbaga, ito po yung suffering beyond human comprehension. Kaya yung the passion of the Christ na pinalalabas na nung mga criticize po yan, sobra daw pong brutal. Mga kapatid, actually, hindi kayang ipakita sa panoorin at palabas ang tindi ng hirap na dinanas ng Panginoon. Kaya yung mga sinakulo na ginagawa natin, para pong nagsesend tayo ng maling mensahe. Sapagkat ang layo-layo po sa ipinakikita ng sinapulo ang matinding hirap na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko nga po yung the passion of the Christ, kung tutusin, talagang kikilabutan ka, di ba? Magkakaroon ka. Kaya nga may nakalikha nung awit Ano ba yun? Down the Via Dolorosa. Mga kapatid, if you will study the Word of God, if you will read your Bible, and if you will try to feel yung pong suffering na dinanas ng Panginoon, mabigat po talaga. Kaya for me, ang ika-4 na wika is the expression of His suffering. Diba? How Jesus Christ expressed, diba? His sufferings. Yung matindi na naranasan niya. Hindi po kayang ilarawan, ipaliwanag ng tao. Walang kalubusan ang magiging pagpapaliwanag natin at pagpapahayag natin ng hirap ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kumbaga yung pako, di ba? The nails hurt His body. Pero yung kasalanan natin, di ba? Broke His heart. Yun po ang totoo niya. So the cry of agony, the expression of His suffering. Di ba? Excited po ako lagi. Kaya nga tinatawagan ko sila PNG o kaya si Ma'am Riza.
Kasi gusto ko po talaga ma-outline, na ma-appreciate po nating mabuti ang ating pong mensahe. So, the first point is the cry of agony. The expression of his suffering. Now, second, ang bibigyan pansin po natin is the explanation of his suffering. Sinabi ko po sa inyo, mahirap ipaliwanag, pero itong saying na ito, mga kapatid, ay nagpapaliwanag, di ba, ng matinding suffering. So, the cry of agony, this time, the cause of anguish. The cause of anguish. Ano po talaga ang dahilan ng matinding paghihirap na yan? Di ba? Mga kapatid, ang reason, ito po ay dahil sa kasalanan ng tao. Hindi kasalanan niya. Kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan ng sangkatauhan. Mga kapatid, yun ang dahilan ng kanyang suffering. So ito po ang gusto kong bigyang pansin sa bawat isa, ng bawat isa, mga kapatid. Yung dahilan, bakit siya nagsuffer? Sino po at ano po ang dahilan? Kasalanan ng tao, mga makasalanan. He became our substitute as we all understand. Diba? We believe and we teach the substitutionary death of our Lord Jesus Christ. Kumbaga, vicarious death, di po ba? So, siya po'y namatay in our stead. Imbis na ako ang ibayubay at ang ipako doon sa krus, inako po ng Panginoon niya. Diba? So, yun po, mga kapatid. Ang dahilan kung bakit nagpakahirap siya, ako at ikaw, ang ating kasalanan. Mga kapatid, kumbaga, yung dalin po niya, yung puot ng Diyos. Di ba? Pasan-pasan po niya ang kasalanan na kinapuputan ng Panginoon. At ito po yung binanggit ko kanina sa 2 Corinthians chapter 5 and verse number 21. For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we may make the righteousness of God in him. Ang Ama po, kumbaga, itinalikod niya ang kanyang muka sa hindi matingnang kasamaan at kasalanang pasang-pasan ng kanyang anak dahil sa ating pong mga kasalanan. Hindi po yung kanyang kasalanan ang naging dahilan kung bakit siya po ay pinabayaan ng Ama. Ito po ay dahil sa kasalanan ko. Ito po ay dahil sa kasalanan ng bawat isa sa atin. So, simple outline, but the intensity is very important to feel. Kaya huwag niyong iisipin ang usapang kaligtasan at ang usapang mahal na araw ay parang isang ritual na napakagaang na itinatrato ng marami. Ito naman, hindi para magpatawa. Pero minsan nakakatawa po kung ano-ano mga naiisip na gimmick kapag ka mahal na araw. Diba? Naranasan po namin yan. Naglalakad po kami mula po sa lugar namin patungo sa grotto. Tapos kung ano-ano yung sari-saring nakikita natin. Tapos, meron pong magpapasa ng krus, may magpapahampas. Pero titingnan niyo po yung hampas, simpleng panghampas na ganyan. Pag nalakas, nagagalit pa po at sumasama pa ang loob. Sa aral po, yung pong ipinanghampas sa Panginoon, yung pinakadulo po ng latigo na inihataw sa kanya, 49 stripes. Yung pong nagiging kayod po nito sa kanyang laman, yung hiwa nito sa kanyang katawan. Mga kapatid, tuwing ihataw ang latigong ganyan at hahatakin po yan, sasabihin nating mahuhukay, talagang mahihimay ang kanyang katawan. Kakayurin ang kanyang laman. Ganun po katindi. Kaya huwag nating insultuhin yung sakripisyo ng Panginoon. Hindi po kayang ilarawan ito sa palabas. Hindi po kayang ilarawan ito sa sinapulo. At lalong hindi po pwedeng itulad ito sa penitensya na ginagawa ng tao. Mga kapatid, time na para gumising po tayo. Diba? The cry of agony, the expression of his suffering. Mga kapatid, the cause of anguish, the explanation of his suffering. Why he suffered so much? It is because of me. It is because of you. It is because of the sins of the whole world. And then thirdly, it is good also to learn the effect of his suffering. The effect of his suffering. The cure for all.
Nung sinabi po sa Isaiah na kaya siya nasugatan upang tayo po'y magsigaling, yung po palang pasakit, pagpapakahirap, lahat ng tiniis ng ating Panginoong Jesucristo, ito pala ang lunas para sa lahat. Hindi pala ang penitensya, hindi pala ang pagsasakit mo sa sarili mo, hindi po pala yung pong mga pamamaraan ng tao, yung ritual ng tao, yung seremonya ng tao, yung pong mga masasabi po nating sakripisyo ng tao. The suffering of our Lord Jesus Christ. Ito po ang cure para po sa lahat. The cure for all. The effect of His suffering, mga kapatid. Well, lagi ko pong ginagamit na illustration. Ang kapatawaran, nandyan po. Pero kailangan mo itong hilingin. Yung kaligtasan, kaloob ho yan. Pero kailangan mo yang tanggapin. So it is very important for us to really understand the human accountability, responsibility, and the human side. Si Jesus Christ ay tagapagligtas ng mga mananampalataya sa Kanya. Sa katotohanan, Savior of all siya. Tagapagligtas siya ng lahat. But the effect ng Kanyang pagiging Savior, ito po ay mangyayari lamang sa mga kikilala sa Kanya. Kumbaga mga kapatid, simpleng ilustrasyon, kumakain tayo, may somebody na nag-offer na siya ang magbabayad, pero nireject mo. Binayad na nga doon sa pakibalik niyo po, ito po yung bayad ko, ako po ang gusto kong magbayad. Hindi ba parang ganun yung ginagawa natin? Binayaran na niya sa krus, pero ang gusto natin, isa-isang tabi po yun, dahil gusto nating tayo ang magbayad. Sa paanong paraan? Sa paraan na tayo po ang gumagawa ng ating pong pamamaraan sa kaligtasan. Rejection po ang tawag dyan. Rebellion po ang tawag dyan. So the cure for all, diba? Siya po'y pinabayaan. Siya po, mga kapatid, ang sabi po, my God, why hast thou forsaken me? Para po sa ating ikapagpapatawad. Siya po'y nagsuffer para sa ating pong ikaliligtas. Siya po ay nagsakripisyo para tayo po ay maipagkasundo sa Panginoon para maging possible po ang reconciliation. Mga kapatid, my God, why hast thou forsaken me? Naalala ko po, the argument, the answer. Diba? Yun po yung mga binigyan ko po ng pansin sa mga messages kong nakaraan tungkol sa 7 huling wika ng Panginoon. You see, hindi mauubos ang mensahe. Napakaganda po na dapat nating matutunan. Mga kapatid, the cure for all. Ang unang binigyan pansin po natin, the cry of agony. The expression of His suffering. Pangalawang puntos po natin is the cause of anguish. The explanation of His suffering. And then thirdly, the cure for all. Ang lunas para sa lahat. It is about the effect. The effect of His suffering. Kapatid, pinabayaan siya ng Ama para tayo po magkaroon ng pagkakataon sa kapatawaran, mahugasan sa ating mga kasalanan, for without shedding of blood is no remission. Kasi yung kasalanan nagpahiwalay sa Diyos at sa tao, kaya that moment, pasan ni Jesus Christ ang kasalanan ng tao, kaya hindi po siya matingnan ng ating napakabanal na Diyos. So mga kapatid, siya po'y nagsuffer para sa ating kaligtasan. Okay? That God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So the cure for all, because of the cross, because of the sufferings of our Lord Jesus Christ, we are pardoned. Diba? Kumbaga, lahat ng lalapit, magpapakababa at hingi ng tawad, tayo po ay pinatawad ng Panginoon. Kristiyano ka, pinatawad lang po tayo ng Panginoon. We are not saved because we are good. We are not saved because of our religion. We are not saved because we're baptized. We are not saved because of any ways na ginawa po natin. We are saved because of the suffering of our Lord Jesus Christ. Because we put our faith sa ating pong Panginoon. So, we are pardoned. Ikalawa, we are positioned in Christ. Pangatlo po mga kapatid, we are promised eternal presence with God. Diba? Ipinangako po sa atin
yung talagang eternal life, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Kaya nga, mga kaibigan, mga minamahal, uulitin ko po. Kung gusto po natin ng makabagbag damdaming tagpo, aralin niyo pong mabuti ang ika-4 na wika ng Panginoon. And your deep study will bring you doon po sa deep agony, anguish na naranasan ng ating Panginoon. My God, why hast thou forsaken me? Nakita po natin sa ating pong mensahe ngayon na hindi po tama na questionin natin ang deity ni Christ. Dapat nga ma-appreciate natin siya ng lubos sapagkat yung kanyang pagka-Diyos, yung luwalhati nito, hinubad niya. Bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao para bayaran ang kasalanan ko at ang kasalanan mo upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang ika-4 na wika is about the expression of His suffering, the explanation of His suffering, and the effect of His suffering. I hope and I pray na muli po tayong naliwanagan, nakilos, at kung hindi pa tayo saved, kung hindi pa tayo ligtas, mga kapatid, if you are not yet saved, ito na yung pagkakataon. Humble yourself before God. Bigyan mo ng halaga yung ginawa po niya sa atin. Huwag po nating tingnang mababaw ang kanyang pagpapakasakit at paghihirap. Ginawa niya yon upang ako at ikaw ay mapatawad. Upang ako at ikaw ay maligtas. Kaya sa mga gusto pong tumanggap sa Panginoon ngayon, naniniwala kayo na para ka maligtas, kailangan mong manampalataya sa ginawa ni Jesus Christ. Imagine His sufferings. Yung lahat ng tiniis niya para sa atin. And the consolation is that pagka ikaw ay nagtiwala sa Kanya, ito po ang consolation sa puso po ng ating tagapagligtas. Why not open your heart to Jesus this morning and by faith, accept Him. Yung Kanyang ginawa na Siyang nagpakasakit, namatay, nalibing at muling nabuhay. Kung nais niyo pumbuksan ang puso niyo sa Panginoon, ililid ko po kayo sa isang panalangin. Unawain niyo po sa panalangin ito, tatawag po tayo sa Diyos para aminin po natin na tayo makasalanan, na tayo po'y mapapahamak, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, tayo po'y magpapakababa, kikilala, hihingin ng tawad sa Diyos, at buong pananampalataya, tatanggapin po natin siya bilang tagapagligtas. Kung ito po ang kilos ng Banal na Espiritu sa iyo, kaibigan, sumunod ka sa panalangin ito ng tapat sa iyong puso, mataimtim. Mataimtim, ito ang pinaka-the best na paggunita sa mahal na araw. Yung mataimtim tayong lumapit sa Panginoon at angkinin natin siya, buong pananampalataya bilang ating tagapagligtas. Kung nais mong manampalataya, tumanggap sa Panginoon, sumunod ka sa panalangin ito. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Inaamin ko po na makasalanan ako, na mapapahamak. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili, O Diyos, patawarin mo po ako. At ngayong sandaling ito, buong pagpapakababa, kinikilala ko na ikaw ang tagapagligtas. Kinikilala ko po ang ginawa mo para sa akin. Na ikaw ay nagdusa. Ikaw ay namatay, nalibing at muling nabuhay. O Diyos, pinupuksan ko po ang aking puso, Panginoong Jesus. Buong pananampalataya, kinikilala kita, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Pinananampalatayanan ko po ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kung ikaw ay nanalangin at naintindihan mo na ang panalangin ito'y pahayag ng iyong pananampalataya kay Jesus na nagdusa para sa atin, ang pangako ng Biblia ay kayo may buhay na walang hanggan. Huwag po tayong magkamali sa kaisipang tayo po'y maliligtas sa panalangin. Hindi po panalangin ang nakapagliligtas, pananampalataya. At ito po'y ginawa natin sa pamagitan ng pagtawag sa Kanya. Nakagaya po ng ginawa ng magnanakaw. Tumawag siya, Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. At sa moment na yon, ang sabi ng Panginoon, today shalt thou be with me in paradise. The same thing
na mangyayari po sa atin o nangyari sa atin kung tunay na tayo po'y kumilala at nanampalataya sa Kanya. So, I hope and I pray na tayo po ay na-bless sa ating pong tinalakay ngayon. So, dadako na po tayo sa ikalima, bukas, sa ganito ring oras at timpilan. Okay? So, mahal na araw ngayon. Ingat po tayo mga kapatid. Meron nga akong biro. Sabi ko, yung mahal na araw ngayon, tamang-tama, mahal na kasi lahat ngayon. Grabe po ang diesel natin, ang petrolyo, ang mga bilihin po, talagang yan po yung mga palatandaan ng mga kapatid. Kaya huwag niyo pong sayangin na sa pag-alala natin ngayong mahal na araw, huwag po nating palagpasin na ang pinakapuso ng lahat ng ito ay ang kaligtasang nais ng Panginoon na atin pong makamtan. So again, maraming salamat po sa inyo. So nais kong manalangin po tayo. Ama, salamat po sa naging gabay mo sa amin. Salamat po sa pagpapala mo sa amin. Salamat po sa salita mo para sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so thank you so much po sa lahat sa inyo na sumubaybay sa ating pong pag-aaralan. Deacon Eboy Domo, Pastor Jonathan Iglesia, Mother Pearl, Sister Bernardita Lopena, Sister Edita Heresano, Sister Nida Galit, Sister Gerald, Sister Gail Alarcon, Sister Gina Pretty Moises, si Mami Maan Quason. Happy po ako na nadalaw po kayo nila Nanay Lita. Alam ko pong kalakasan po sa inyo yan. We love you po, we miss you po. Teacher Tessie Prieto, Preacher Manny Flores, okay, Sister Dida Palma, si Brother Anton Santos, Sister Dory Makalintal, Sister Jet Gerald, Sister Susan Gonzalez, Sister Riza Flores, Sister Christy Eligio, Sister Mel Bote, Preacher Joel Cruz, Sister Cecil Sasaki, Teacher Riza Lumangyaw, Sister Gail Alarcon, Sister Vicky Wico. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Ang mga nagtatanong sa 7 Palabras, yung aklat po natin, kay Pastor Jennifer Aguilar or kay Ma'am Milet Aguilar po kayo makipag-communicate. Amen. Thank you so much po sa mga bumili na po ng ating pong aklat. Ano po? Napakahalagang mensahe po ng 7 huling wika. Kahit hindi yung mahal na araw, we need that book. We need to be reminded, mga kapatid, sa ating pong mahal na Panginoon sa kanyang sakripisyo para sa atin. Sister Jackie Gupo, shoutout sa iyo. Sister Relia De Leon, Sister Nilda Bimiel, Sister Perlita Barbado, Preacher Rico Castro. Siya po ang umawit, kaya yung book mo, areglado na yon, settled na yon. Preacher Rico. Amen. Sister Edita Heresano, Sister Malu Magat, Maria Leonora Z, Nanay Percy Zapata, Sister Jenaline Santos, sana galing na galing ka na, ha? Okay, so monitor mo lang at maging maayos ang lahat. Sister Mai DJ. Alright, thank you so much. Oh, paalala po, yung paalala ni Dick Tinker kanina, ha? Sana po masaya tayo ngayong Biyernes Santo. Kaya sabi po ni Tita Cory Simanges, sana maging ano po tayo, masayang mahal na araw, masayang linggo ng pagkabuhay. Yun po yung pag-alala lang, hindi po siya namamatay every year, sapagkat nung 3 araw na siya'y magbangon, buhay na po siya magpakailanman, at siya po'y buhay maging sa puso natin bilang mananampalataya. So again, thank you so much everyone. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan ang ating Panginoon Diyos. Ingat po kayo. God bless us all. To Him alone be the glory.